Tumama sa dingding ang bala bagkus na kay Victor. Ngunit inakala ni Marian na binaril nga ni Rogel ang asawa kaya sa matinding takot ay hinimatay. Mabilis na binuhat ni Rogel ang dating kasintahan at dinala sa sofa bago pa man makahuma ang tatlo. Inutusan na natatarantang si Nana Esper na kumuha ng amonya para ipalanghap sa babae. Mula sa kinatatayuan ay matiim na pinagmasdan ni Victor ang dalawa. Hindi magkandatuto si Rogel sa pagpapabalik ng malay ni Marian habang ang kanyang asawa yakap-yakap nito. Hindi niya masisisi si Rogel sa kabila ng ginawa nito pagkat normal lamang na magalit ito sa kanya. Kasalanan niya kaya hindi nagkatuluyan ang dalawa. Kung hindi niya pinagsamantalahan si Marian ay malayo na pangasawa niya ito. Narinin ang amonya, ani Nana Esper dala ang bulak na nilagyan ng naturang gamot. Nag-aalala si Victor sa asawa ngunit hindi na niya hinintay na magkamala ito. Nasasaktan siya sa nakikita dahil alam niya si Rogel ang higit na may karapatan kay Marian kahit asawa na niya to. Bilis siyang lumabas, sumakay sa kabayo at pinatakbo yon palayo sa bahay asyenda. Hindi pa katagalan buhat nang umalis si Victor ay nagkamalay si Marian. Si Victor, ano nangyari sa kanya? Sindak na tanong niya kay Rogel. Nang lubusang makabawi ng lakas ay bumangon para hanapin ang asawa. Calm down Marian, may hinahong sabi ng binata. Calm down? Paano mo nasasabi ang pagkatapos mong barilin ang asawa ko? Puno ng hinanakit na sumbat niya sa dating katipan. Hindi naman binaril ni Roger si Victor, Marian, sabi ni Nana Esper. Kung ganon, nasaan siya? Umalis siya, mamaya na siguro babalik yun. I'm sorry kung tinakot kita, ani Roger. Obviously nagliwanag ng isip nito. Muling napahaguluhol sa mga palad si Marian sa pagdating ng realisasyon. Maiiwan ko na muna kayo at ipaghahanda ko si Marian ng mainit na sabaw. Paalam ni Nana Esper at bago pa makasagot ang sino man sa dalawa ay mabilis na nagtungo sa kusina. Alam ni Marian na paraan yun ng matanda upang bigyan sila ni Rogel ng pagkakataong makapag-uusap ng sarilinan. Patawarin mo ko Rogel. Totoong pinagsamantalahan ako ni Victor. Putang ina niya. Bulong ng binata sa nangangalit ng ngipin. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ng hayop na yun. Rogel, makinig ka. Ani at hinawakan to sa braso. Kasalanan ko rin ang nangyari dahil hindi ako nag-iingat. Pero bakit ka nagpakasal sa kanya? Bakit? Puno ng hinanakit ang tinig ni Rogel. Nung tumawag ka sa akin, bakit hindi mo pinagtapat ang totoo? Sana'y nakauwi ako para madamayan kita. Natakot ako Rogel, ani niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam ko kung paano mo ko iginalang, kung paano mo tinis na huwag akong angkinin dahil iginalang mo kagustuhan ko. Ano pang mukhang maiharap ko sa iyo pagkatapos na makuha ni Victor ang aking pagkababae? Shit! Maunawaan ko dahil hindi mo ginusto yun. Hindi ko alam na ganyan na magiging saloobin mo. Inakala kong pandidirihan mo ko na hindi mo na ako mamahalin dahil marumi na ako. Ginagap ni Rogel ang mga palad niya at nasuyong hinagkan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang nahilam ng luha ang mga mata nito. Mahal na mahal kita Marian. At kung alam mo yun, dapat alam mo ring hindi kita maaring pabayaan. Diniinan nito ng daliri ang mga mata. Shit, hindi ka dapat nagpakasalagad kay Victor. Wala na tayong magagawa pa, Rogel. Kasal na ako kay Victor. Wala akong pakialam. Sumama ka sa akin. Magpapakalayo-layo tayo. Ikinulong nito sa mga palad ang kanyang mukha. Sa mga matay mababakas ang paghihirap ng kalooban. Hindi ko kaya. Akong mahal mo at hindi si Victor, kaya sa akin ka sumama. Wala akong pakialam kahit na may namagitan na sa inyo. Hindi, nabibigla ka lang Rogel. Hindi mo gugustuhin kumain ng isang butong nalawayan na ng iba. Nagtiim ang bagang nito habang nakatitig sa mukha niya. O siguro'y ayaw mo sumama dahil may pagtingin ka na sa kanya. Makulimlim ang anyong sabi ng binata. Hindi alam ni Marian kung ano sasabihin, kung ano mararamdaman. Nalilito siya sa kanyang damdamin gayong dati, tsak niyang si Roger lamang ang lalaking mamahalin ng puso niya. Look at me, Marian. Look at me. Utos ng binata ngunit nanatiling nakayuko ang una. Patawarin mo na lang ako. Asawa na ako ni Victor at hindi ko na magagawang sumama sa ibang lalaki. Hindi ako ibang lalaki lang, Marian. Baka saan niyo tinig ni Roger na nasaktan ito sa kanyang sinabi. Hinaplos niyang pisngin ng binata
Ang kilay, ang ilong, ang labi. Mahal pa rin niya si Rogel. Mahal na mahal, pero iba ng sitwasyon. Pag-aari na siya ni Victor. At kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang binalak niya noong paghihiganti, ay hindi nasangkot doon ang dating katipan. Maraming paraan upang makaganti siya kay Victor, pero hindi kabilang doon ang pagsama sa ibang lalaki. Makakahanap ka pa ng ibabaing higit na narapat para sa iyo, Rogel. Aniya sa malungkot na tono. Yung ikaw lang ang nagmamay-ari at hindi kasal sa iba. Dinalhan na kita ng hapunan, ani Nana Esper matapos ilapag ang tray ng pagkain sa ibabaw ng study table. Nilingon ni Marian ang matandang babae, ngunit nanatiling nakatayo sa tabi ng bintana. Umaasa siyang mula doon ay matatanaw ang pagdating ni Victor. Kumain ka na at lalamig ang sabaw, untag ni Nana Esper. Hindi ho ako nagugutom, aniya. Hihintayin ko na lamang si Victor. Ala paano kung hindi siya umuwi ngayong gabi? Magdamag mong titiisin ang gutom. Si Rogel, Nana Esper, tanong ni Marian na ang mga matay nakatuon pa rin sa labas ng bintana. Mula nang pumanik kanina hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto. Bala ko nga dala na lamang doon na pagkain Kaya lang nakalakang pintuan. Kumatok naman ako pero hindi niya ako pinagbuksan. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Marian. Kaninang bago niya iwan si Rogel sa sala itsak niyang sa binatang hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kumain ka na ha. At huwag mong alalahanin si Victor. Nagpapalipas lang yun na sama ng loob. Nagpapalamig. Baka ho kung anong mangyari sa kanya. Kilalang kilala ko si Victor kaya tinitiyak ko sa iyong walang mangyayaring masama sa kanya. Nang lumabas si Nana Esper at muling mapag-isay, napaglimi ni Marian ang sitwasyon. Para siyang esposang tunay na nagmamahal sa asawa sa labis na pag-aalalang ipinapakita. Bakit ngayon ay nababagabag pa siya sa kaligtasan ni Victor? Gayong noong unay, kinamumuhian niya ito. Tunay na nga kayang nabihag ni Victor ang puso niya? Pinukaw ng mahihinang katok sa pinto ang malalim na pag-iisip niya. Kasunod na bumukas ang pinto at pumasok si Rogel. Nanatili siya sa pagkakaupo nang pasandal sa headboard ng kama kahit nang lumapit ang binata at maupo sa gilid nun. Nag-aalala ko. Ayaw mo raw kumain, sabi ni Nana Esper. Anito? Wala akong gana, sagot niya. Nais tutulan ang pagpasok ni Rogel nang walang pahintulot ngunit nanahimik na lamang. Kailangan mong kumain, Marian. Baka magkasakit ka. Huwag mo akong alalahanin, Rogel. Kaya ko sarili ko. Malalim na buntong hiningang pinawalan ng binata at napailing. Tumayo at kinuha ang tray. Nang maupong muli sa gilid ng kamay, pinatong yun sa kandungan. You have to eat. Dinampot nitong kutsara at nilagyan ng pagkain. Rogel, wag na. Tanggi ni Marian nang subuan siya ng binata. Please, kainin mo na to. Gusto ko may laman ng sikmura mo bago tayo mag-usap. Nangunot ang noon niya matapos marinig ang tinura nito. Nag-uusap na tayo, hindi ba? Gusto kong malinaw ang lahat bago ko umalis bukas. Malungkot na pahayag nito. Aalis ka na? Kadarating mo lang Wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Napayuko siya na makaramdam ng pagkapahiya. Sinalo nitong kanyang baba at tinaas. Masakit pero kailangan ko nang tanggapin. Hindi ka na magiging akin. Kung magtatagal pa ako dito, lalo lang tayo masasaktan. I'm sorry. Muli na namang nahihilam ng luha ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya may malaking bagay na bumara sa kanyang lalamunan. Sana'y mapatawad mo ko, pati na si Victor. Pinapatawad na kita, Marian. Dahil wala ka naman talagang kasalanan. Pero si Victor, panahon lang makakapagsabi ko mapapatawad ko pa siya. Kumain ka na, hindi ako aalis hanggat hindi mo nauubos to. Sabi ni Rogel. Napilitan si Maria na kumain kahit naiilang siya sa ginagawa ng dating katipan. Kahit hindi naubos ang pagkain ay nangalahati naman niya ito. Pwede na siguro tayong mag-usap. Anito matapos ibalikan tray sa mesita. Kung kukumbinsihin mo ulit akong sumama sa'yo. Gusto ko kong gawin yun pero ikaw na rin ang may sabing hindi na magbabagong lahat. Napabuntong hininga si Rogel. Babalik na ako sa kampo bukas. Sakaling kailanganin mo tulong ko'y alam mo na kung saan ako tatawagan. Mag-iingat ka. Hinaplos niyang pisngi nito, nakadama ng awa sa binata. Ipagdarasal kong palagi ang kaligtasan mo. Salamat. Muling pumagitan na nakakabinging katahimikan, hindi napigil ni Rogel ang sarili at niyakap si Marian. Bakit kailangang mangyari to? Bulong ng binata sa kanya. I love you so much, Marian. At alam ko, matatagalan bago ako makahanap ng babaeng ipapalit ko sa'yo. Just take care.
Luha ang bulong niya. Nais sabihing mahal pa rin niya ito ngunit alam niyang hindi na tama at lalo lamang nilang sasaktan ang kanilang mga sarili. Lingid sa kaalaman ng dalaway, yun ang tagpong inabutan ni Victor. Naghalo ang galit, pait at panlulumos sa dibdib ng lalaki sa nasaksihan. At sinong hindi makakaramdam ng ganoon kapag nakita ang asawang mahigpit na nakayakap sa dating nobyo. Bago pa maramdaman ng dalawa, ang kanyang presensya ay mabilis nang tumalikod si Victor at muling umalis sakay ng kabayo. Magdamag nagising si Marian sa paghihintay sa pagdating ni Victor. Buong akala niya hindi na nagbalik ang lalaki matapos umalis na mawalan siya ng malay. Mugto ang mga matang nakita niya sa salamin na magtungo siya sa banyo. Halatang magdamag na umiyak. Naglinis lang siya ng katawan at nagpalit ng damit pambahay. Masakit ang ulo niya at mga matay parang may buhangin. Tahimik na tahimik sa buong kabahayan at bukod sa mga yabag niya ay walang ibang maririnig kundi ang salitang huni ng mga ibon na humahapon sa mga bintana at bubungan. Hindi niya alam kung umalis na si Rogel. Hindi nasabi sa kanya ng binata kagabi kung magigisnan pa niya ito. Umingit ang pinto ng kusina nang itulak niya. Nagulat pa si Nana Esper nang malingunan siyang nakatayo sa likuran nito. Hindi pa ho ba umuwi si Victor? Pabuntong hininga niyang sabi. At nanlulumong naupo sa plastic chair na hinugot mula sa ilalim ng mesa. Hindi mo ba siya nakita? Dumating siya kagabi pero umalis din kaagad. Nagtaka nga kami ni Tata Ruding mo Anong oras ho dumating? Mga pasado 8:00 yata. Oo, pasado 8:00. Kung dumating si Victor ay hindi nga niya ito makikita. Dahil na mga oras na yun ay kasama niya sa kwarto si Rogel. At marahil ay nakita sila ng lalaki kaya nagmamadali rin itong umalis. Gusto mo ba ng kape o ng gatas kaya? Alok na matanda nang mapansin ang pananahimik niya. Gatas na lang ho na Esper. Ani at sinundan ng buntong hininga. Ilang sandali pa't nilalapag na nitong baso ng mainit na gatas sa ibabaw ng mesa. Maski pa paano'y nakadama siya ng ginhawa nang masayara ng mainit ang sikmura. Hinilot-hilot ang sentido upang maalis ang pananakit noon. Bumaba rin si Rogel kagabi nang malaman ngang ayaw mong kumain na nag-alala. Pinuntahan po niya ako sa kwarto. Pahayag niya. Nakita niyang makahulog ang sulyap na ipinukol sa kanya ng matanda. Naramdaman niyang kailangan niyang magpaliwanag upang maalis ang mali siya sa isip nito. Hinimok niya akong kumain at pagkatapos ay lumabas na. Wala ho kaming ginawang masama Nana Esper. Nabakas niya sa mukha ng matanda na napahiya ito. Upang pagtakpan yun ay muli nitong inabalang sarili sa pagluluto ng almusal. Ipinagpatuloy ni Marian ang pag-inom ng gatas. Mukhang malabo nang magkasundo pa ang magkapatid pagkatapos nito. Nailing na sabi ni Nana Esper, makaraan ng ilang sandali. Natatakot ako sa maaari pang mangyari Nana Esper. Baka sa susunod ay tuluyan ng patayin ni Rogel ang kapatid niya. Diyos ko huwag naman sana ipahintulot ng Diyos na mangyari yun. Kahapon ay muntik na rin akong himatayin ng iputok ni Roger yung baril. Akala ko'y tinamaan si Victor. Nanindig ang mga balahibo ni Marian sa naalala na naganap ng nagdaang araw. Paano kung napatay ni Roger si Victor? Hinapos niya mga braso na makaramdam ng panlalamig. Hindi kayang isipin na mapapatay ng lalaki ang sariling kapatid ng dahil sa kanya. Doon na muna ako sa sala maghihintay Nana Esper. Paalam niya nang maubos ang gatas sa baso. Sige, tatawagin na lang kita kapag handa ng almusal. Palabas na siya ng kusina nang maisipang itanong kung umalis ng dating katipan. Hindi ko pa siya nakikita mula nang magising ako, kaya hindi ko rin alam kung nandyan pa ba siya o umalis na. Gusto mo bang panhikin ko? Huwag na ho, aniya at tuluyan ng tinilakuran ito. Mula sa kusina nagtuloy si Marian sa balkonahe. Ginalang paningin sa paligid matapos maupo sa pasimano ng balustre. Maliwalas ang magang yon at ang mga paru-parot bubuyog na lumilipad sa mga bulaklak ay lalong nagpadagdag sa kagandahan ng paligid. Ngunit ang katahimikang pinupunit ng mga huni ng maya sa puno ng bayabas ay lalo lamang nagdagdag ng lungkot sa puso niya. Narito siya, naghihintay sa pagdating ni Victor habang nag-aagaw ang damdamin sa kung sinong karapat dapat mahalin. Ang dating nobyong tunay na minahal o ang asawa sa loob na maikling panahon ay unti-unting bumihag sa puso niya. Totoo, mahal na niya si Victor. Madaling aminin yan pagkatapos ng mutik na itong barilin ni Rogel pagkat niya naramdamang hindi na niya kaya pang mawala sa piling niyang lalaki. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata nang muling manikip ang dibdib.
Paano ko nabaril nga ni Roger si Victor? Paano niya yung dadalhin sa kanyang konsensya? Nagpasya siyang pumanhik na muna at magkulong na lamang sa kwarto. Kung umalis na si Roger ay mabuti. Ayaw na niya magpaalam pa ito. Pabalik na siya sa loob ng marinig ang papalapit na yabag ng kabayo. Pumihit siya upang salubungin si Victor. Ngunit nadismaya siya na makitang si Tata Ruding ang dumating at hindi ang asawa. "Saan kayo nanggaling, Tata Ruding?" Tanong niya tinintay na makalapit ang matandang lalaki. "Sa taniman. Nakita niyo ba si Victor?" Tanong niya hindi na mahintay na marinig ang sasabihin ni Tata Ruding. Oo. Nito. Katunayan nga ipinawi niya lang ako para kumuha ng mga gamit niya. Nangunot ang noon ni Marian sa narinig. Bakit siya nagpapakuha ng mga gamit? Hindi ba siya uuwi, Tata Ruding? Nabakas ang pag-aalangan sa mukha ng matandang lalaki. Sinusunod ko lang naman ang utos niya, Marian. At pagkasabi niyang kikuha ko siya ng mga gamit ay hindi na ako nag-usisa pa. Saan ho siya tutuloy doon? Malungkot na tanong niya. Hindi ba't may kubong pahingahan malapit sa taniman ng pinya? Doon siguro siya tutuloy dahil parang bahay din naman yun na may kwarto at mga gamit pang kusina. Sadyang pinatayo ni Victor ang kubo dahil kapag anihan ay madalas na doon na siya natutulog. Nakita ko na hong sinasabi niyong kubo. Pero ang punto ko, hindi naman niya sinabing doon muna siya pansamantala. Siguro nakalimutan lang. Hindi niya na kailangan magpaliwanag para sa kanya, Tata Ruding. Sandali lang ho't ihahanda ko mga gamit niya. Umalis na nga siya si Roger na hindi na muli nagpaalam sa kanya. Maski papaano'y naisip ni Marian na mabuti na rin yun. Lumipas ang 2 araw na hindi pa rin umuwi sa bahay si Victor. Nalalaman lang niya ang pagiging abala ng lalaki sa pag-inspeksyon sa manukan at babuyan sa pamamagitan ni Tata Ruding. 3 araw ay hindi na siya nakatiis. Pagkatapos man ng halian ay sinabi niya kay Tata Ruding na sasama siya sa pagbalik nito sa taniman. Susunduin na niya si Victor. Hindi baling lunukin na niya ang kanyang pride. Magkasundo lang silang muli ng lalaki. Ngayon tapos na lahat sa kanila ni Roger ay nakahanda na siyang gampanan ng buong puso ang papel ng pagiging may bahay ni Victor Arcega. Anong gagawin mo dun? Baka mangati ka? Katwiran ng matandang lalaki na para bang may tinatago. Isama mo na dun si Marian para magkasundo ng 2, susog ni Nana Esper. Kuwan kasi. Napakamot pa sa ulo ang matanda. May nais ba kayong itago sa akin, Tata Ruding? Seryosong tanong ni Marian habang matamang pinagmamasdan nito. Naku, wala. Ano naman ang itatago ko sa'yo? Kung gusto mong sumamay, gumaya ka na't aalis na tayo. Magbibihis lang ako sandali, Tata Ruding. Ani at iniwan ng mag-asawa sa sala. Nang makaalis si Marian ay kinumpronta ni Esper ang asawa. Bakit ga? Sa tono ng pananalita mo ay parang ayaw mo papuntahin si Marian sa taniman. Paano naman naroon si Lara, yung anak ni Attorney? Ano naman kung naroon? Masama bang makita ni Marian si Lara? Hindi mo maintindihan. Sa estado ni Marian ngayon, tsak na kahit sino'y pagseselosan niya. Wala ngang masama kung makikita niya doon si Lara dahil kaibigan lang naman yun ni Victor. Pero alam mo ba natin kung anong maaari niyang isipin? Hindi naman siguro ganun kababaw ang isip ni Marian. Naku, ewan ko lang. Ang ipinag-aalala ko lang, malalagot ako kay Victor kapag imbis na magkasundo sila'y lalo pang magkalabuan. Walang nagawa si Tata Ruding nang sumama si Marian sa taniman. Sa tuwing magtatanong ang babae tungkol sa naging reaksyon nito kanina ay agad na iniiba na lamang na matanda ang usapan. Makalipas ang kulang 15 minuto ay narating nilang taniman. Agad na bumaba si Marian matapos ihimpil ni Tata Ruding ang pick-up sa gilid ng daan. Mula sa kinaroroonan niya ay tanaw ng kubong ngunit kailangan pang lumakad sa pilapil upang makarating doon. Pinansin niyang pulang Corolla na nakaparada hindi kalayuan sa hinintuan nila. May bisita ba si Victor, Tata Ruding? Tanong niya sa matanda. Ewan ko lang ho Wala pa naman yang kanina nang umalis ako Kaila nito habang sa isip ay sinasabing wala sanang mangyaring hindi ka nais-nais kapag nakita ni Marian na may kasamang babae sa kubo si Victor. Ninalangin na sana'y naglilibot ito kasama si Lara upang wag na lamang abutan ni Marian. Hintayin niyo na lang ako dito, Tata Ruding. Ani at humakbang na patungo sa kinatatayuan ng kubo. Napapakamot na lamang sa ulong matanda habang inihahatid ng tanaw ang babae. Yari sa kawayan at mataas na klase ng sawali ang kubong pahingahan.
Nakaangat ito ng 5 baitang mula sa lupa't malalaki ang mga bintanang bukas na bukas upang malayang pumasok ang hangin. Pagpanhik ay mabubungaran ang maliliit na balikonahe. Bukas ang pinto kaya tuloy-tuloy na siya sa loob. Nais niyang sorpresahin si Victor. At sakaling naisin ng lalaki hindi niya pipigilang may mamagitan sa kanila doon. Walang lalaki sa sala at wala rin sa kusina. Kaya naisip niyang siguro nasa kwarto ito't nagpapahinga. Dahan-dahan siyang lumapit, kumakabog ang dibdib sa antisipasyon. Huminga muna siya ng malalim bago marahan tinulak ang pinto. Ngunit para siyang natuka ng ahas sa nakita. Hindi nag-iisa si Victor sa kama. Kasama nito si Lara, ang anak na dalaga ni Atty. Buenaobra. At magkayakap ang natutulog ang dalawa. Napaurong siya sa puang dibdib. Pakiramdam niya'y pinangangapusan siya ng hininga. Sa ayos ng dalawa, imposibleng hindi matukso si Victor. O baka nga natukso na ito't kaya mahimbing ang pagkakatulog ay dahil napagod sa pagninig ang mga ito. Ngayon niya lang na-realize kung bakit ganun na lamang ang piping pagtulong ni Tata Ruding nang sabihin niya kaninang sasama siya doon. Ang matandang lalaki pinangangalagaan ang reputasyon ni Victor. Ayaw nitong mabisto niyang may kinalolokohang babaeng lalaki habang siya'y parang tangang naghihintay sa bahay asyenda. Puno na paninibughong lumabas siya ng kubo. Halos takbuhin ang kinaroroonan ng pick-up sa kagustuhang agad na makalayo sa lugar na yon. Wala nang balak na hintayin pa si Victor para pakinggan ng mga alibay nito. Nakumpirma niyang hinala ng walang makitang pagtataka sa mukha ni Tata Ruding matapos niya sabihing umalis na sila doon. Manapa ang nakita niya sa matanday ang pagkailang. Marahil ay dala ng pagkakonsensya sa ginawang pagtatakip sa amo. Pagdating sa bahay ay dare-diretsong pumanik sa kwarto si Marian at nagkulong. Iniyakan niyang mapait na katotohanan habang binubulong sa kanya ni Victor ang mga katagang pagmamahal ay meron pa pala itong ibang babae. Kaya pala noon ay hindi pinasyalan ni Rogel si Lara kahit sinabi ni Atty. Buenaobra na hinahanap ito ng kababata. Marahil noon pa man ay alam na ng binata na may relasyon ng dalawa. Hindi lang magawang ikwento sa kanya sapagkat ayaw naman itong napag-uusapan ng kapatid sa ama. Sinungaling ka, Victor! Sinungaling! Bulalas niya nang mahawakan ng picture frame na kinapapalooban ng litrato nung sila'y ikasal. Inihagis niya yun sa dingding sa tindi ng emosyon. Sinisi niya sarili kung bakit agad pinatawad ang lalaki sa pagsasamantalang ginawa sa kanya. Kung bakit hinayaan niyang makasal siya rito tagad na may love sa loob ng 1 linggong pananatili nila sa Villa Escudero. Kung alam lang niyang masasaktan din siya kay Victor na nagkukunwari lamang ito, hindi na sana siya nagpakasal sa lalaki. Binalikan niya sa alaala ang mga pangyayari at ngayon niya na-realize kung gaano siya katanga. Bakit hindi niya naisip na posibleng kaya lamang yung ginawa ng lalaki ay upang pasakitan si Rogel. At tsak sa mga sandaling ito'y pinagtatawanan na silang dalawa ni na Victor at Lara. Sa magkahalong galit at panlulumo ay nabuo sa isip niyang isang desisyon. Lilisanin niya ngayon din ang asyenda at walang sino mang makakapigil sa kanya. Luhan may mabilis niyang sinilid sa bag ang mga damit. Iniwan ang lahat ng gamit at alahas na binili ni Victor para sa kanya. Wala siyang dadalhin isa man sa mga binigay nito. Tanging ang wedding ring na suot ang hindi niya magawang hubarin sa daliri. Kung bakit ay hindi niya alam. Nagulat pang mag-asawang Esper at Ruding nang makita siyang bumaba ng hagdan bitbit ang bag at makinilya. Agad siyang nilapitan ng mga ito. Marian, saan ka pupunta? Nag-aalala ng tanong ng matandang babae, lalo pa na makitang namumugto na naman ang kanyang mga mata. Aalis na ako, Nana Esper. Matatag niyang sabi. Pakisabi kay Victor na pwede na ulit niyang iakyat ang mga babae niya rito. Ang mabuti pa hihintayin mo na munang dumating si Victor para makapag-ayos kayo ng maayos. Nagkakamali ka kung inaakala mong may relasyon sila ni Lara. Alam kong wala. Si Tata Ruding. Huwag niyo na siyang pagtakpan, Tata Ruding. Ani na hindi kinubli ang hinanakit sa tono. Nakita na ng 2 mata kong ebidensya ng kataksilan niya. At kung wala silang relasyon na anak ni Atty. Buenaobra, bakit pinipigilan niyo ako magpunta doon kanina? Iniisip kong baka magselos ka, anang matanda. Anak, pag-usapan na muna ninyo ni Victor. Kung gusto mo ipasusundo natin siya sa Tata Ruding mo. Huwag na kayong mag-abala. Aalis na ako at hindi na magbabagong isip ko. Anak, unawain mo naman kami. Ako ang dapat yung unawain, Nana Esper. Napaluwa siya sa sama ng loob. Ayaw niya magalit sa 2 matanda ngunit hindi niya mapigil ang sarili. Napilitan ako magpakasal kay Victor kahit na si Rogel ang mahal ko dahil inakala ko maski papaani magiging masaya rin naman ako sa piling niya. Pero nagkamali ako.
At siguro ginamit niya lang ako para pasakitan si Rogel. Mahal ka ni Victor, alam ko yan, sabi ni Nana Esper. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya, kaya niya nagawa yun. Tama na Nana Esper, huwag na kayong magsinungaling para kay Victor. Alam ko naman siyang kinakampihan niyo at hindi si Rogel. Wala kaming kinakampihan, malungkot na pahayag na matandang babae. Tama na ho, hindi na ako naniniwala. Tata Ruding, ihatid niyo na lang ako sa sakayan. Tsak na magagalit si Victor kapag inihatid kita, nailing na sabi nito. Kung ayaw niyo akong ihatid, maglalakad na lang ako at magabang ng tricycle sa bungad ng asyenda. Hindi na niya hinintay na makasagot ang mag-asawa at mabilis na siyang tumalikod at tumakbang palabas ng bahay. Nakonsensya marahil, hinabol siya ni Tata Ruding. Kukut talagang hindi ka na namin mapipigilan ng Nana Esper mo'y. Ihahatid na kita. Nakahinga siya ng maluwag na makasakay sa pick-up, ngunit hindi niya magawang magpasalamat sa matandang lalaki. Kahit na nasa highway na sila ay kinumbinsi pa rin siya ni Tata Ruding na magbalik. Nahintayin si Victor upang makapag-usap sila ng masinsinan, ngunit naging matigas ang paninindigan niya at kahit na makasakay na siya sa bus pabalik sa Maynila ay wala siyang maramdamang panghihinayang sa pag-alis niyang yun sa asyenda. Inilatag ni Marian ang pagod na katawan sa kama. Sa ibabaw ng study table ay maayos na nakalapag ang plastic envelope na kinalalagyan ng kanyang manuscript. 2 linggo rin niyang pinagpuyatan. Iniyakan at pinagpagurang itype sa 200 bond paper ang buong kwento ng pag-ibig niya sa 2 lalaki. Ang pinakahuling pahina na kinasusulatan ng pangwakas na eksena ay katatapos lang niyang gawin at nakasubo pa sa makinilya. Umaasa siyang masayang ending na ginawa niya sa kwento ay siya ring mangyayari sa totoong buhay. Ang kwentong iyon ang siyang isasama niya para sa gaganaping book launching sa 1 linggo. Matapos makapagpahinga ay tumayo na siya. Naligot naghanda sa pag-alis. Hinihintay na niyang kanyang publisher ang manuscript at may usapan silang meeting ng 2:00. Mamaya na rin niya ipagtatapat kay Arman ang tungkol sa pag-asawa niya. Pinagmamasdan niya sarili sa salamin habang nagbibihis at muli siyang nakaramdam ng lungkot. 2 linggo nang delayed ang kanyang buwanang dalaw na ngayon lamang nangyari kaya malakas ang kutob niyang siya ay nagdadalang tao. Kapansin-pansin din ang pagkahulog ng pangangatawan niya at wala siyang ibang gustong kainin sa umaga kung hindi siopaw asado. Sumilay ang mapait na ngiti sa mga labi niya matapos maisip na sa loob. Nang 2 linggo mula nang umalis siya sa asyenda hindi man lamang gumawa ng paraan si Victor upang sundan siya. Maski pa paano, sa kabila ng galit na nararamdaman niya sa lalaki, hinahanap-hanap niya ang mga yakap at halik nito. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at naisip na mabuti nang umalis siya ng asyenda. Hanggat hindi pa malalim ang damdamin niya para kay Victor. Pero nalulungkot siya para sa magiging anak. Nalulungkot at natakot na baka lumaki itong walang makikilalang ama. Tama na sentimiento, aniya sa sarili. Nang mapatingin sa wall clock na nakasabit sa itaas ng pinto ng kwarto. Mag-aalaunan at baka mahuli pa siya sa meeting nila ni Arman. Palabas na siya ng apartment na mapansin ang asul na pickup na nakaparada sa hindi kalayuan. Kumabog ang dibdib niya sa pamilyar na sasakyan. Aniya sa sarili baka dumating na si Victor upang sundin siya. Ngunit agad din niyang pinatay ang excitement na nararamdaman. Ayaw niyang mag-isip ng mga bagay na imposibleng mangyari sa mga oras na yon. Pagkatapos mailak ang gate ay agad niya pinarang taxi na dumaan at nagpahatid sa opisina ng Sun Moon Publishing. Hindi niya napansin nang sundan ng asul na pickup ang taxing kinalululanan niya. Gabi na nakauwi si Marian at sa sobrang pagod ay hindi na niya napansin na naroon na naman at nakaparada sa hindi kalayuan ng asul na pickup. Kabubukas lamang niya ng ilaw nang tumunog ang telepono sa sala. Inangat niya ang auditibo at pasalampak na naupo sa sofa. Hello? Walang sumagot. May naririnig siyang music sa background kaya natitiyak niyang ayaw lamang sumagot ng kung sino mang yun tumatawag. Hello? Ulit niya, ngunit nanatili pa rin tahimik ang caller sa kabilang linya. Hoy, kung sino ka man, magpahinog ka! Sigaw niya tinis na binagsak ang telepono. Kapag nag-ring yun na hindi na niya sasagutin pa, ilang araw na rin namang may tumatawag sa kanya na ayaw magsalita. Hula niya isang loko-loko na walang magawa sa buhay. Busog pa siya sa meriendang inihanda ni Arman kaya dumiretso na siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Lingid sa kaalaman ni Marian, ang lalaki sa pickup ay sa bintana ng kwarto naman niya nakatingin ngayon. Umalis lamang ito na makitang pinatay na niya ang ilaw sa kisame. Maraming tao sa loob ng National Bookstore, mga tagahangang naghihintay sa kanilang mga paboritong nobilista.
Hawak ng publisher na si Arman ang mic at nagpapasalamat sa mga nagsidalo. Nakaupo ng 5 writers na kinabibilangan ni Marian sa likod ng isang mahabang mesa. Nakaalalay sa kanilang mga staff ng Sun Moon na kumukontrol sa mga fans upang wag magkagulo. Ang ganda-ganda talaga ni Marian De La Rosa! Tili ng isang binabae. Ang ganda-ganda talaga ng idol ko! Ngiti ang tinigon ni Marian sa binabaeng pamilyar na mukha sa kanya. Halos lahat yata ng book launchings na sinamahan niya ay naroon to. Miss Marian, may boyfriend ka na ba? Tanong ng isang magandang teenager. Ang mga katabi nito excited na hinintay ang isasagot niya. Wala, but I'm already married. Nagningning ang mga matang pahayag niya sa pagkakaalala kay Victor. Ay talaga? Sino ang nakatuluyan niyo? Yung pulis na madalas niyong batiin sa mga nobela niyo? Pahabol na tanong nito. No, mas gwapo pa sa kanya. Kasama niyo ba ngayon? Tanong ng isa. Hindi siya nakaimik na marahang umiling. Kung halata ang disappointment ng kanyang mga tagahanga ay higit ang nararamdaman niya. How she wish na sana'y nandun si Victor. Upang makita kung paano siya tangkilikin ng mga tao. Kung paanong may pagmamalaki rin naman siya nito. Pero wala si Victor at kung hindi siya nagkakamali, baka sa mga oras na hindi kasama nito si Lara at maligaya sa piling ng babae. Mga kaibigan, ang hihinga naman natin ngayon ng kaunting pananalita ay si Miss Marian De La Rosa. Narinig niyang sabi ni Arman. Ibinalik niya ang peking kasiyahan at tumayo. Nininervyos ni inabot ang mic mula sa publisher na naging kaibigan na rin naman niya sa nakalipas na mga taon. Mga kaibigan, huminto siya sandali tinasa ang pocketbook niya na may pamagat na A Love Story. Ang kwentong ito'y hango sa akin tunay na kasaysayan ng pag-ibig. Pero may malaking pagkakaiba sa totoong pangyayari ang ending. Umugong ang bulong-bulungan mula sa kinikilig ng mga fans. This is my love story. Kaya nga lang ang kwento ng aking pag-ibig ay hindi nagkaroon ng magandang wakas. But of course, we all want a happy ending, don't we? Umaasa na lang ako na sana ang wakas ng kwento sa nobelang ito ay mangyari sa totoong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y huwag kayong magsasawa sa pagtangkilik sa akin at sa mga kasamahan ko pang manunulat sa Sun Moon. Nagpalakpakan ng mga tagahanga nang matapos ang maikling speech ni Marian, ngunit ang iba'y halatang nalungkot sa revelasyong ginawa niya. Pabalik sa upuan ay may nag-abot sa kanya ng mga bulaklak. Dati nang ginagawa ni Arman ang pagbibigay ng bulaklak sa kanila tuwing may launching. Pero nang iabot na lalaking staff ang isang basket ng mamahaling mga bulaklak ay nagtaka siya. Kanino nang galing to? Tanong niya. May nagabot lang sa akin, ma'am. Pagkatapos ay umalis na. Hindi na niya nagawang usisain pang staff dahil pinagkagulahan na siya ng kanyang mga tagahanga para magpa-autograph. Mahigit 2 oras din siyang subsub sa mga librong pinipirmahan. Napapahinga ng iba niyang kasama ay pumipirma pa siya. Ngawit na siya ng pirmahan ang 2 pocketbooks na inilapag ng babaeng kahuli-hulihan sa pila. Oh dear, natapos din ako. Aniya nakangiti kay Arman. Inunat ang mga braso upang pawiin ang pangangalay. Tatayo na sana siya ng isang lalaking staff ng bookstore ang maglapag ng santambak na pocketbook niya sa kanyang harapan. Diyos mio, kapipirmahan mo lahat yan? Mulagat na tanong niyang bagkus na matawa ay nanlumo. Pagod na siya at ang buong akala'y huli ng pinirmahan kanina. Lumapit si Arman at tinikayat siyang kailangan niyang pirma ng mga libro. Nakangiti ito na para bang niloloko siya. Arman, gusto mo na ba akong mapasma? Hinarap niyang staff at pabirong kinumpronta. Kanino ba yan? Naalala ang ginawa noon ni Rogel na pagbili ng 50 kopya ng kanyang libro. Pero mas marami ngayon at duda siya kung si Rogel ang bumili. Nantawagan niyang binata sa kampoy na pag-alaman niyang nasa Zamboanga ito noon pang nakaraang linggo. Doon ho sa lalaking yun, sabi ng lalaki. Sinundan niya ng tingin ang direksyong tinuring at para siyang natukaan ng ahas nang makita si Victor. Nakatayo sa tabi ng mga shelves ang lalaki at gwapong-gwapo, susuot na tight jeans at polo. Ang anyo na lalaki parang sa mga ngabayo. He was really out of the place. Ngunit ang anyo nito'y lalo lamang nagdagdag sa karisma ng kanyang asawa. Hello Miss De La Rosa, anito nang lumapit. Victor? Bulas niya hindi malaman ang gagawin. Tangka niya ipapakilala to kay Arman, ngunit laking gulat niya nang malaman nagkakilala na kanina pa ang dalawa at maging ang mga kasamahan niyang manunulat ay kilala na rin ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Masama bang panoorin kung paano pagkaguluhan ng mga tao ang aking asawa? Anito na pilyong ngiting naglalaro sa mga mata. At bago pa siya makasagot ay hinawakan na siya nito sa braso at giniya palabas ng lugar na yon.
Nagpapasaklolong tingin niya kay Arman, ngunit mukhang naibenta na siya ng lalaki. Maintindihan ko kung hindi ka na makakasama sa amin sa restaurant, Marian. Nakangiting pahabol pa ni Arman. Thanks, ani ni Victor sa lalaki. Nakasakay na sila sa pickup na makabawi sa pagkabigla si Marian. Kinumpronta niya si Victor. Baka akala mo'y mapapatawad na kita sa panlolokong ginawa mo sa akin, Victor Arcega. Bulalas niya nang maalala ang galit dito. Please, let me explain, Marian. Tinapos ko na sa atin ang lahat nang umalis ako sa asyenda. Ani at naghalukip-kip. Really? Nakangiti pang sabi ni Victor. How come you still wear your wedding ring? Pinamulahan siya ng pisngi sa hantarang pambubuska ng asawa. Lalo pat wala siyang makuhang isagot sa tanong nito. Siguro nga'y mabuting magkaliwanagan na sila ng lalaki ngayon. Tumahimik siya at pinakitang handa na siyang makinig sa mga sasabihin nito. Wala akong relasyon kay Lara. But I must admit na may gusto siya sa akin, panimula ni Victor. Sinabi sa akin ni Tata Ruding ang lahat na nakita mo kami magkayakap na natutulog. Honestly, wala akong alam sa pangyayari. Bago ako makatulog ng hapong yun ay inakala kong umalis na si Lara. Sa palagi ko na makita kanyang paparating ay saka siya tumabi sa akin para magselos ka. Na nangyari naman. At imbis na kumprontahin ako'y agad kang umalis, leaving without giving me the benefit of the doubt. Sa nangyari, inakala ko tuloy na ginawa mo lang yun para akong bunto na nasisi. Pero ang totoo'y balak mo na sumama kay Rogel. I wouldn't do that. At bakit mo naman naisip yun? Takang tanong niya. Nagtiin mga bagang ni Victor. Dahil nakita ko kayong magkayakap ng gabing magbalik ako ng bahay asyenda. Oo, niyakap niya ako. Pero yun ay dahil nagpaalam na kami sa isa't isa. Tinanggap niyang hindi na ako kailanman magiging kanya. Naniniwala ko dahil sa 2 linggo kong pagmamanman sa'yo ay hindi ko nakita ni anino niya sa apartment mo. Minamanmanan mo ako? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Hindi ba pamilyar sa'yo tong pick-up? Oh, bulalas niya. I love you, Marian. Bago pa siya makatutol ay hawak na ni Victor ang mga kamay niya. Para ako mababaliw na umuwi at malamang wala ka na. Sinaktan mo ko, Victor. Kung kailan pa naman natutunan na kitang mahalin, amin niya. Mahal mo na ako? Tila hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Mahal na mahal. Nahihiya pang ulit ni Marian. Ako ng pinakamaligayang tao, Marian. Masayang sabi ni Victor. Hinagka ng buong pananabik ang mga palad niya tumitig sa kanyang mga mata. Ngayon, sasama ka na sa akin pabalik sa asyenda. Nalungkot si Marian nang maisip na baka isa na naman itong kasinungalingan. Paano si Lara? Ani at binaling sa labas ang paningin. Nag-usap na kami at hindi na maulit yun kahit kailan. Dapat lang, dahil ayoko magkaroon ng kapatid sa labas ang magiging anak ko. Bulalas niyang huni na upang bawiin ang sinabi. Nag-aalalang baka nasaktan si Victor sa implikasyon ng tinura niya. Pero maluwang ang ngiting nakita niya kay Victor. Excited na ikinulong sa mga palad ang kanyang mga pisngi. Magkakaanak na tayo? Tanong nito. Oo. Pero hindi pa naman ako nagpapatingin sa doktor at we have to make sure. Victor, you're coming with me back to Batangas, Marian. Hinarap siya nito at biglang naging seryoso. You're coming with me at hindi ko papayagan tumanggi ka. You're my wife at nasa akin ang lahat ng karapatan na yun. Nananatiling magkahinang kanilang mga mata. Maya-maya ay marahang umiti si Marian. At sino may sabi sa'yo hindi ako sasama sa'yo, my dear husband? Aniya. Nang buong pananabik na ang kinin ni Victor ang kanyang mga labi, ay hindi na siya nagprotesta. Pinikit na lamang niya mga mata upang namnamin ang tamis ng halik nito. Sa kanyang isip, nagkatotoong pangwakas na eksena ng pocketbook niya. May happy ending ng naging relasyon nila ni Victor. Makalipas lang ang ilang buwan, isinilang ni Marian ang kambal nilang anak ni Victor. Sobrang saya ng mga tauhan sa asyenda dahil madadagdagan ng kulay at ingay ang kanilang lugar dahil sa 2 bulilit na siguradong lalaking makukulit. Sa paglipas ng taon, wala na naging balita pa si Marian at Victor kay Rogel. Pinapasa Diyos na lamang nila na sana nasa mabuti itong kalagayan. Isang umaga, laking gulat nila nang makitang humahangos si Nana Esper at Tata Ruding. Bakit kayo humahangos, Nana Esper? Tatay Ruding, nagtatakang wika ni Marian na noibisa sa pagpapakain sa kambal. Samantala si Victor ay kumakain din. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Marian. Victor, ang kapatid mo Victor, si Rogel, nagbalik na. Dagling napatayo si Victor pagkarinig sa sinabi ni Nana Esper.
Malaki ang kasalanang nagawa niya sa kapatid pero umaasa pa din siyang balang araw matatanggap at mapapatawad siya nito. Nasaan siya, Nana Esper? Nandito ako, kuya. Kamusta ka? Tama bang narinig ni Marian? Tinawag niyang kuya si Victor? Napatawad na ba niya si Victor? Hindi mapigilan ni Victor ang nararamdaman. Kabaklaan man pero wala siyang pakialam. Mabilis tumulong luha niya at kaagad tinakbo ang kapatid. Doon, naramdaman ni Victor na buo na siya. Sa kabila na nagawa niya kay Rogel, nandito ngayon ang kapatid at tinanggap na siya. Samantala si Nana Esper at Tata Ruding, hindi na rin napigilan ang maiyak. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay.